Sa isang baryong tahimik at napapaligiran ng bughaw na dagat, doon nakatira si Lyra. Isang dalagang kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang likas na kagandahan at mahinhin na pag-uugali. Araw-araw, nagtatrabaho siya sa maliit nilang tindahan habang tumutulong sa kanyang mga magulang. Subalit tuwing gabi, palaging inaabangan ni Lyra ang takip silim sapagkat ito ang kanyang pagkakataon upang maglakad sa dalampasigan at magmuni-muni. Isang gabi, ang buwan ay bilog at maliwanag. Tila nagbibigay liwanag sa kadiliman ng paligid. Habang naglalakad si Lyra sa dalampasigan, naramdaman niyang may malamig na simoy ng hangin na tila ba may kasamang bulong. Napahinto siya at nagmasid sa paligid. Ngunit walang ibang tao. Naisip niyang baka ang alon lamang ang kanyang naririnig, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Magandang gabi. Biglang sambit ng isang malalim, ngunit malumanay na tinig mula sa kanyang likuran. Napalingon si Lyra at doon niya nakita ang isang lalaki na tila wala sa lugar, ngunit kaakit-akit ang anyo. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mismong buwan sa itaas. Sino ka? At paano ka napunta rito? Tanong ni Lyra, halatang nabigla, ngunit may halong pagkabighani sa misteryosong lalaki na sa kanyang harapan. Ang pangalan ko'y Primo, sagot ng lalaki na may ngiti sa labi. Madalas akong magpunta rito tuwing ganitong gabi. At ikaw, ano ang ginagawa ng isang magandang dalaga dito sa kaliliman ng gabi? Napangiti si Lyra, bahagyang nahiya sa papuri. Mahilig ako maglakad sa dalampasigan. Ito ang paborito kong lugar kapag nais kong makapag-isip. Magandang sagot. Sagot ni Primo habang lumapit ng bahagya. Ang lugar na ito ay espesyal. Sa tingin ko, kaya dito ka rin dinadala ng iyong puso. Nag-usap ang dalawa habang nakatayo sa pampang. Hindi na malaya ni Lyra ang oras sa bilis ng paglipas nito. Nalaman niya mula kay Primo na siya ay tila pamilyar sa dagat, na parang ito na ang kanyang tahanan. Ngunit sa kabila ng kanilang mahabang kwentuhan, may mga bagay si Primo na pilit iniiwasang sagutin. Tulad ng kung saan siya nakatira o kung bakit hindi siya kilala ng ibang tao sa baryo. Pagpatak ng hating gabi, nagpaalam si Primo. Kailangan kong umalis, Lyra. Ngunit makikita mo akong muli sa susunod na kabilugan ng buwan. Sabi nito, bago humakbang papunta sa alon. Nakita ni Lyra ang kakaibang nangyari. Imbis na mabasa si Primo ng tubig, para bang tinanggap siya ng dagat. Unti-unti siyang naglaho kasabay ng alon. Naiwan si Lyra na nagtataka. Ngunit ang kabog sa kanyang dibdib ay tanda ng kagandahan ng gabing iyon. Habang pauwi, naisip ni Lyra, sino nga ba si Primo? At bakit tila ba may kakaiba sa kanya? Sa kabila ng mga tanong, natagpuan niya ang sarili na sabik ng muling magbilang ng araw. Hinihintay ang susunod na kabilugan ng buwan. Mabilis na lumipas ang mga araw mula nang makilala ni Lyra si Primo. Sa tuwing natutulog siya, tila laging bumabalik sa kanyang alaala ang mga ngiti ni Primo, ang kakaibang kislap ng kanyang mga mata at ang mahiwagang paraan ng kanyang pag-alis. Para bang isang panaginip na hindi niya gustong magising. Isang gabi, bago ang susunod na kabilugan ng buwan, umupo si Lyra sa kanilang maliit na silid. Tinititigan ng buwan sa labas ng bintana. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa mga gawain sa bahay. Pagtutupi ng mga damit, paglilinis ng mga pinggan, ngunit hindi siya mapakali. Lyra, ano bang iniisip mo, tila wala ka sa sarili? Tanong ng kanyang ina habang nag-aayos ng mga paninda para sa tindahan. Wala po, Nay. Sagot ni Lyra,
Pilit na ngumiti. Medyo pagod lang po siguro. Ngunit sa totoo lang, ang buong isip niya ay nakatuon kay Primo. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga kakaibang sagot niya noong una silang mag-usap? At bakit parang masyadong misteryoso ang kanyang mga kilos? Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, si Lyra ay muling nagpunta sa dalampasigan. Ang hangin ay malamig at ang alon ay mahinang humahampas sa pangpang. Habang naglalakad, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Tulad noong una silang nagkita ni Primo. Lyra, tawag ng pamilyar na tinig mula sa likuran niya. Napalingon siya at agad na nakita si Primo. Nakatayo sa parehong lugar kung saan sila huling nagpaalam. Akala ko'y hindi ka na darating, sabi ni Lyra, hindi maitago ang saya sa kanyang boses. Pangako ko, Lyra, tuwing kabilugan ng buwan ay nandito ako. Tugon ni Primo, lumapit at ngumiti sa kanya. Gusto kong makilala ka pa ng lubusan. Umupo sila sa buhanginan habang pinag-uusapan ang kani-kanilang buhay. Nagkwento si Lyra tungkol sa kanyang pamilya, ang simpleng buhay sa baryo at ang kanyang mga pangarap. Nabanggit niya ang kagustuhang makapunta sa malalayong lugar upang makita ang mundo sa labas ng kanilang baryo. Pero hindi ko alam kung kailan mangyayari yun. Dagdag niya, tumingin sa malayo, tila nangangarap. Ang bawat pangarap ay may tamang panahon, sagot ni Primo, tila may lalim ang sinasabi. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang malaman mong hindi ka nag-iisa. Mayroon kang kasama sa bawat hakbang. Habang tumatagal, nararamdaman ni Lyra ang lalim ng kanilang koneksyon. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Primo, napansin niya ang ilang kakaibang bagay. Ang kanyang mga mata na tila nagbabago ng kulay kapag nasisinagan ng buwan at ang paraan ng kanyang pagsasalita na parang laging may tinatago. Primo, tanong ni Lyra sa wakas. Puno ng kaba, ngunit determinadong malaman ang totoo. Sino ka nga ba talaga? At bakit parang may misteryo sa bawat kwento mo? Tahimik si Primo, parang nag-aalinlangan kung dapat niyang sagutin ang tanong. Sa halip, tumingin siya sa buwan at tumawa ng mahina. Balang araw, Lyra. Sa tamang oras, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngunit para sa ngayon, hayaan mo muna akong maging Primo, ang lalaking nakilala mo sa dalampasigan. Bagamat hindi nasagot ang kanyang mga tanong, naramdaman ni Lyra ang sinseridad sa boses ni Primo. Hinayaan na lang niya ito. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang mahigit pang malalim na kwento sa likod ng mahiwagang presensyang ito. Pagsapit ng madaling araw, nagpaalam muli si Primo. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak niya ang kamay ni Lyra na para bang ayaw na niya itong pakawalan. Pangako, Lyra, babalik ako, sabi niya bago tuluyang maglaho sa hamog ng gabi. Tila sinisip-sip ng dagat. Habang naglalakad pa uwi, si Lyra ay hindi mapakali. Ang bawat sandali sa piling ni Primo ay parang panaginip. Masaya, ngunit puno ng tanong. At sa kabila ng kanyang kagustuhang malaman ng totoo, ang kanyang puso ay nasasabik na muling makita ang lalaking engkantong bumihag sa kanyang damdamin. Lumipas ang ilang linggo mula nung huling pagkikita ni Lyra at Primo. Sa bawat araw, mas lalong hindi mapakali si Lyra. Pilit niyang binabalikan ang bawat salita, bawat tingin at bawat hawak ni Primo. Ngunit sa kabila ng kaligayahang dulot ng kanilang pagkikita, hindi niya maalis ang agam-agam sa puso. Sino nga ba si Primo?
at ano ang ibig sabihin ng kanyang misteryo. Isang hapon, habang si Lyra ay nag-aayos ng tindahan, biglang dumating ang kanyang mga magulang. Parehong seryoso ang mukha. Naupo ang kanyang ama, si Mang Rigo, sa harap ng lamesa habang ang kanyang ina si Aling Marta ay tahimik na nakatayo sa likod nito. Lyra, bungad ng kanyang ama. Kailangan nating mag-usap. Napatingin si Lyra, may halong kaba sa bigat ng boses ng kanyang ama. Tungkol saan po, itay? Tumikhim si Mang Rigo bago nagsalita. Pinag-usapan namin ang nanay mo. Panahon na siguro na magpakasal ka. Halos mabitawan ni Lyra ang hawak na tela. Magpakasal? Kanino po? Tanong niya, hindi maitago ang gulat. Nais naming ipakilala ka kay Dario. Sagot ng kanyang ama. Anak siya ng may-ari ng pinakamalaking palaisdaan dito sa baryo. Magandang pamilya, mabuting tao. Isa itong pagkakataon upang mapabuti ang ating kalagayan. Hindi makapaniwala si Lyra sa narinig. Pero tay, hindi ko po siya kilala at hindi po ko handang magpakasal. Lyra, sabat ni Aling Marta, mahigpit ang boses. Hindi to tungkol lang sa'yo. Para to sa pamilya natin. Ang pakikipag-isang dibdib mo kay Dario ay makakatulong upang masiguro ang ating kinabukasan. Hindi alam ni Lyra kung paano sasagot. Alam niyang mahalaga sa kanyang pamilya ang maginhawang buhay. Ngunit paano niya ipapaliwanag na ang puso niya ay nakalaan na sa iba, sa isang taong hindi nila kilala. At higit sa lahat, isang taong tila hindi ganap na tao. Sa gabing iyon, sa gitna ng kalituhan at lungkot, muling nagpunta si Lyra sa dalampasigan. Muling kabilugan ng buwan at sa kanyang puso, umaasa siyang makikita si Primo. At hindi nga siya nabigo. Lyra, bati ni Primo mula sa likuran niya. Agad siyang napalingon at kahit sa gitna ng kanyang lungkot, nagdulot ng saya ang makita itong muli. Primo, wika niya, halos pabulong. May kailangan akong sabihin sa'yo. Lumapit si Primo at sa kanyang mukha, makikita ang pag-aalala. Ano yon, Lyra? Hindi na napigilan ni Lyra ang sarili. Ibinuhos niya ang lahat ng hinanakit at takot na kanyang nararamdaman. Ang balita tungkol kay Dario, ang plano ng kanyang mga magulang at ang kawalan niya ng kalayaan na sundin ng kanyang puso. Hindi ko alam ang gagawin ko, Primo. Ani Lyra habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang sundin ang gusto nila. Pero hindi ko rin kayang biguin ang pamilya ko. Tahimik si Primo. Tila iniisip ang mga susunod na sasabihin. Pagkatapos ng ilang saglit, hinawakan niya ang kamay ni Lyra. Kung ako ang masusunod, ayokong maagaw ka ng kahit sino. Aniya. Ngunit alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Handa akong ipaglaban ka, Lyra. Kahit ano pa ang kaharapin ko. Nagulat si Lyra sa sinabi ni Primo. Pero, paano, Primo? Anong magagawa natin? Magtiwala ka sa akin. Tugon niya, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawa tayo ng paraan. Ngunit Lyra, kailangan mo ring magpasya. Kung pipiliin mo akong makasama, maaaring mahirapan tayo. Handa ka ba sa ganoong buhay? Napaisip si Lyra. Alam niyang mahirap ang magiging buhay nila kung pipiliin niya si Primo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang puso niya ay malinaw. Si Primo ang mahal niya. Bago matapos ang gabi, napagkasunduan nila
Naharapin ang mga balakid ng magkasama. Nagplano silang makipag-usap kay Dario upang subukang ayusin ang sitwasyon. Ngunit sa likod ng kanilang mga plano, may bumabagabag kay Primo. Ang lihim na pilit niyang itinatago. Alam niyang darating ang araw na kailangang malaman ni Lyra ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit hindi pa siya handa. Habang naglalakad pa uwi, muling sumagi sa isip ni Lyra ang mga tanong tungkol kay Primo. Sino nga ba siya? Bakit tila handa siyang ipaglaban siya kahit na may peligro? At bakit parang may bigat ang bawat salitang binibitawan nito? Sa kabila ng lahat, isang bagay lamang ang sigurado. Handa siyang ipaglaban ang kanyang nararamdaman, kahit ano pa ang kapalit. Mabilis na lumipas ang mga araw, at habang papalapit ang araw ng kasal ni Lyra kay Dario, lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Sa kabila ng takot at kaba, napagdesisyonan niya na sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol kay Primo. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Lalo, hindi basta-basta matatanggap ng kanyang pamilya ang ideya ng pag-ibig sa isang estranghero. Isang gabi, muling nagpunta si Lyra sa dalampasigan. Doon, naghihintay si Primo. Nakatayo sa pampang, tila nag-iisip. Agad siyang lumapit sa kanya. Ngunit, napansin niyang tila balisa si Primo. Primo! Bungad ni Lyra, hawak ang kanyang kamay. May problema ba? Tumingin si Primo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Lyra, may isang bagay akong kailangang ipagtapat sa'yo. Nagulat si Lyra sa bigat ng tono ng kanyang boses. Ano yun, Primo? Sabihin mo. Huminga ng malalim si Primo bago nagsalita. Di ako tulad ng iniisip mo, Lyra. Di ako tulad ng ibang tao. Napakunot ang noo ni Lyra. Anong ibig mo sabihin? Lumapit si Primo sa dalampasigan at tumingin sa malayo. Sa karagatan na tila ba naghihintay ng kanyang paliwanag. Ako ay isang engkanto, Lyra. Ang dagat na ito ang aking tahanan. Natigilan si Lyra. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Engkanto? Bulong niya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at kaba. Tumango si Primo. Ang bawat gabi ng kabilugan ng buwan, binibigyan kami ng pagkakataong maglakad sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang buhay ko ay hindi gaya ng sa inyo. Ako ay kabilang sa isang kaharian sa ilalim ng dagat at may mahigpit na mga batas na sinusunod. Naghalo ang emosyon ni Lyra. Takot, gulat, ngunit higit sa lahat, pagmamahal. Pero, bakit mo inilapit ang sarili mo sa akin? Bakit ka nagpunta rito kung alam mong mahirap ang magiging sitwasyon natin? Dahil hindi ko napigilan, Lyra. Sagot ni Primo. Ang boses ay puno ng sinseridad. Sa unang pagkakataon na nakita kita, alam kong iba ka. Lyra, mahal kita. Kahit pa alam kong mali ang makipag-ugnayan sa tao. Napuluha si Lyra. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang kanyang nararamdaman para kay Primo. Mahal din kita, Primo. At kahit ano pang sabihin nila, ikaw yung pipiliin ko. Ngunit bago pa man magpatuloy ang kanilang pag-uusap, biglang lumitaw ang isang kakaibang liwanag mula sa dagat. Mula rito, lumabas ang tatlong nilalang, mga bantay ng kaharian ng dagat na may mahahabang sibat at malamig na mga ekspresyon. Primo, sabi ng isa sa kanila, ang boses ay malalim at puno ng galit. Nilabag mo ang ating batas.
Hindi ka pinapayagang makipag-ugnayan sa mga tao. Lumapit si Primo kay Lyra. Tinatakpan siya sa likod ng kanyang katawan. Hindi niyo siya gagalawin. Ako ang may kasalanan. Ngunit ang mga bantay ay hindi natinag. Kung hindi ka babalik sa kaharian ngayon, Primo, sisiguraduhin naming hindi ka na makakabalik kailanman. Nanginig si Lyra sa takot. Ngunit hinigpatan niya ang hawak kay Primo. Primo, hindi mo sila pwedeng iwan. Pero hindi rin kita kayang mawala sa akin. Humarap si Primo kay Lyra. Ang mga mata ay puno ng kirot. Lyra, mahal kita. Ngunit ang mundo nating dalawa ay hindi kailanman magtatagpo. Hindi totoo yan. Mariing sagot ni Lyra. May paraan. Magagawa natin ng paraan. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang hinawakan ng isa sa mga bantay si Primo at hinila papalapit sa dagat. Wala ka ng pagpipilian, Primo. Bumalik ka o tuluyang mawala. Habang hinahatak si Primo, nagsimula itong sumigaw. Lyra, tandaan mo, mahal kita higit pa sa lahat. At kahit anong mangyari, ang puso ko'y nananatili sa'yo. Hinabol ni Lyra si Primo. Ngunit bago niya ito maabot, bumalot sa kanila ang liwanag at malakas na hampas ng alon. Nang maglaho ang lahat, tanging katahimikan ang naiwan. Naiwan si Lyra sa pampang, umiiyak at nakaluhod. Hindi niya alam kung babalik pa si Primo. Ngunit sa kanyang puso, umaasa siyang hindi pa ito ang katapusan ng kanilang kwento. Makalipas ang ilang araw mula nang maglaho si Primo, si Lyra ay patuloy na umiiyak sa bawat gabi. Bumalik siya sa dalampasigan sa tuwing kabilugan ng buwan. Umaasang muling makita ang engkantong kanyang minahal. Ngunit sa kabila ng kanyang paghihintay, nanatiling tahimik ang dagat. Samantala, ang kanyang mga magulang ay lalong nagpumilit sa kasal kay Dario. Halos hindi na siya nakakatulog sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang puso niya ay nananatiling kay Primo. Ngunit ang pwersa ng kanyang pamilya at lipunan ay unti-unting dinudurog ng kanyang tapang. Sa wakas, dumating muli ang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang naglalakad si Lyra sa dalampasigan, biglang lumitaw si Primo. Basang-basa at tila mas lalong nanghihina. Agad siyang tumakbo papalapit dito. Ngunit napansin niya na may kakaiba sa anyo ni Primo. Ang ningning sa kanyang mga mata ay nawala at ang kanyang katawan ay tila ba nangangalumata. Primo! Sigaw ni Lyra, umiiyak habang niyayakap siya. Akala ko hindi na kita makikita. Ngumiti si Primo, ngunit baka sa kanyang mukha ang matinding kalungkutan. Lyra, ito na ang huling pagkakataon. Ang pagpunta ko rito ay isang paglabag. Hindi na ako makakabalik sa kaharian. Natigilan si Lyra. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong ibig mo sabihin? Hinawakan ni Primo ang kanyang mukha. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ginawa ko to dahil mas mahalaga ka sa akin kaysa sa anumang batas o mundo. Pero Lyra, hindi to madali. Kapalit nito, mawawala ang lahat ng sa akin. Ang aking kapangyarihan. Ang aking buhay. Kapag sumikat ang araw, mawawala na ako. Halos bumagsak si Lyra sa kanyang narinig. Hindi! Hindi ko hahayaan na mangyari yun. Kailangan may paraan. Sabihin mo sa akin na may paraan, Primo! Umiling si Primo. Lyra, wala eh. Ngunit hindi ko kayang hindi ka makita bago mangyari ang lahat.
Gusto ko lang malaman mo na ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Niyakap siya ni Lyra, umiiyak sa sakit. Hindi kita papayagang mawala, Primo. Kung mawawala ka, mas pipiliin ko sumama sa'yo kaysa mabuhay. Mabuhay sa mundo nang wala ka. Lyra, bulong ni Primo. Hindi yun ang gusto ko para sa'yo. Ang gusto ko, mabuhay ka. Kahit pa magkalayo tayo. Hindi kita nilalapitan noon para sirain ang buhay mo. Nais ko na makita kang masaya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang mga magulang ni Lyra kasama si Dario. Hinahanap nila ang dalaga matapos hindi umuwi mula sa hapunan. Lyra, anong ginagawa mo rito? Sino ang lalaking yan? Galit na sigaw ni Mang Rigo. Tumayo si Lyra, tumututol sa kanilang mga galit. Siya po ang mahal ko, Tay. Siya yung pinili ko. Lumapit si Dario, halatang galit, ngunit pinilit maging mahinahon. Lyra, di mo siya kilala. Ano bang nabibigay niya sa'yo? Samantalang ako, kaya kong ibigay lahat sa'yo. Simple lang, Dario. Nabibigay niya ang hindi mo kayang ibigay. Ang totoong pagmamahal. Sagot ni Lyra, puno ng tapang sa kabila ng kanyang luha. Ngunit bago pa tuluyang magulo ang lahat, humakbang si Primo papunta sa kanila. Sa kabila ng kahinaan, matatag ang kanyang tinig. Patawarin niyo ako. Ngunit ako ang dahilan ng pagkalito ng inyong anak. Mahal ko si Lyra. Ngunit ako'y isang nilalang na hindi kabilang sa inyong mundo. Napatingin ang lahat sa kanya. Naguguluhan sa sinabi niya. Isang nilalang? Tanong ni Mang Rigo. Isang engkanto. Tugon ni Primo, sabay tingin kay Lyra. Ngunit handa akong mawala sa mundo niya upang magpatuloy siya sa buhay. Hindi pa rin makapaniwala si Lyra. Primo, ano ang ibig mong sabihin? Lyra, sagot niya. Ang natitira kong kapangyarihan ay sapat upang maibalik ang lahat sa dati. Makakalimutan mo ko, ngunit magiging malaya ka. Ito ang paraan upang makalaya ka mula sa paghihirap na dulot ko. Sumigaw si Lyra, umiiyak. Hindi, Primo. Huwag mong gagawin to. Primo, ayokong kalimutan ka. Hindi ko kayang kalimutan ka, Primo. Ngunit bago pa siya mapigilan, lumapit si Primo sa gitna ng dagat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, biglang bumalot ang makapal na ulap sa paligid niya. Sa isang iglap, naglaho si Primo. Ang tanging naiwan ay ang kanyang boses na humihiling. Patawarin mo ko, Lyra. Mahal na mahal kita. Pagmulat ni Lyra, naramdaman niyang nasa kanyang kwarto na siya. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon. Pakiramdam niya ay may nawawala. Ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Pagkalipas ng ilang buwan, ikinasal siya kay Dario. Ngunit sa bawat araw na lumipas, naramdaman niyang may kulang sa kanyang buhay. Sa tuwing kabilugan ng buwan, palagi siyang tumutungo sa dalampasigan. Tila hinahanap ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang puso, may puwang na hindi kailanman mapupuno. Isang pagmamahal na hindi niya lubos na maunawaan. Ngunit alam niyang kailanman ay hindi mawawala. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dagat ay nanatiling tahimik. Parang tagong saksi sa kwento ng pag-ibig na itinadhana ngunit hindi ipinagtagpo.